wala akong pakialam kung ano man ang maganap sa aking lipunan. Dati walang iniintindi kung ano man ang mangyari, wala akong paki. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Boris Joaquin at pansamantalang humahalili kay kapatid na Anthony Pangilinan. Ito po isang malaking karangalan. Kapatid na Anthony, kung ikaw ay nakikinig, mukhang hindi, nasa ibang bansa kasi yata siya. Maraming salamat sa pagkakataon na to. Mga kapatid, sa mga nakikinig ng napakasikat na programa ni Anthony na Magbago Tayo, sana po ay hindi kayo ma-disappoint dito sa pansamantalang host ng Magbago Tayo. Isa pong mayabong na umaga sa inyong lahat. Ito pong Sabadong ito is the last day of the month of August. Ito ang huling araw ng buwan ng Agosto at bukas ay Setyembre na po. Marami pong mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa. At sa mga pagkakataon na yun ay marami po tayong nakikitang mga pagbabago. At yung mga pagbabago na yun ay as much as possible gusto natin para sa ikauunlad at ikapapayapa ng ating buhay at ng ating bayan. Ang inyo pong pinapakinggan ngayon ay Magbago Tayo at marami po tayong patatalakayin sa araw na ito. Ano po ba ang mga bagay na inyong naranasan sa mga nakalipas na araw? Ito pong linggo nito, ano po ang inyong mga pinagkakaabalahan? Ito po yung mga bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. Si kapatid na Anthony ay sobrang busy at maging si kapatid na RD. Ito yung mga bagay na kanilang ginagawa this past few days. Ito po ating bahagi na tinatawag natin, Change in Action. I-share ko po sa inyo ang mga nangyayari this past few days. Okay. Ito po si kapatid na Anthony ay kasalukuyan nagte-take up ng kanyang EMBA. At papakita ko po sa inyo ang mga larawan. Ayan, nakita niyo po yung brochure, cover ng isang brochure ng ang programa na gino-go through ni Anthony. Ito ay Tsinghua INSEAD Executive Masters in Business Administration sa Tshemba. Sabi ni Anthony, dahil nasa brochure siya at naging model siya ng brochure na to, dapat talaga maipasa niya ang kursong ito. Ayun. And then magkapakita pa ako ng ilang larawan ng kanyang experience, kanyang karanasan dito sa loob ng campus. Ano ba itong mga nakalagay dito? Ay, may mga throw pillows. Kung pwede lang, sabi ni Anthony, maganda raw yung mga inspirational quotes na nakalagay dito. So pag nasa lounge ka ng campus sa Singapore, meron daw siyang mga throw pillows with inspirational quotations. Bagay na bagay ito sa mga taong nagli-lead ng mga kumpanya, mga pinuno ng gobyerno para ma-remind tayo of our values. Ayun. Sabi ni kapatid na Anthony, ang sarap daw ibato ito sa ating mga lawmakers para ma-suffocate yung mga pork barrel. Ito namang susunod na larawan, makita natin na ito yata yung mga kaklase niya sa EMBA. Mga foreign businessmen. Ayan. Tapos nagsasign din sila. Nakita yung thumbs down to Philippine government corruption. Nakikisa sa ito yata yung mga panahon na nagkaroon tayo ng Million People March. Tapos, ang susunod na larawan, pakita ko na rin to. Alam ko, may nahirapan. Ayan, nag-aaral si Anthony. Very studious, pero I think this was the very moment that most of us, hindi ko alam kung nandun din kayo, mga kapatid, sa Luneta. Sabi niya rin, nakikisa siya sa atin. Thumbs down din siya. Tama muna yung pag-aaral. Nag-post. Nakita ko rin ito sa Facebook niya. Tinigil muna niya. Nag-tweet siya ng larawan dahil siya'y nakikiisa. He is with us in spirit.
alam niyo po ba, yung ginagawa ni kapatid na Anthony ay meron silang yung kanilang first 100 days sa kanilang EMBA. Meron silang parang assignment or proyekto. Meron silang kailangan gawin which is related sa kanilang kompetisyon sa ENSEAD. And meron silang mga teams. Ito yung isa sa mga team na kinabibilangan ni Anthony. Halos 4 na araw silang nagbubunuan. Iba-ibang klaseng mga diskusyon, iba-ibang klaseng pamamaraan ng liderato, ng pagtuturo. Sa loob ng 4 na araw, gumawa sila ng mga strategies, nag-email sila sa mga iba-ibang kumpanya, nag-Skype calls daw sila sa mga bankers in New York, kumuha sila ng mga advice, mga board members from the companies in London, nakakatanggap sila ng tawag kahit na alas 4 ng umaga tungkol sa mga iba't ibang issues. At nagkaroon din sila ng interview sa isang sikat na estasyon sa London. Ito yung BBC. Kasi sa kanilang grupo, si Anthony ay ang napiling CEO ng kanilang parang pretend company. Grabe ang tensyon. Parang The Apprentice lang ang dating. Pero nakaraos din. Hindi ito natigil dun sa competition na yon. Marami silang natutunan when it comes to running a global 24/7 business. Okay? Meron pang isang larawan dito na nakakatuwang makita. Hindi lang to mga kaklase or hindi lang to puro pag-aaral. May time rin syempre si kapatid na Anthony makipagkaibigan at magkaroon ng mga kasiyahan with some of his colleagues dito sa EMBA. Kaya nakakatuwa. Isa yata kasama niya din ay hindi lang sa kanya mga klase, pati siya miyembro ng administration ng programa. And I think doon sa picture nakaraan, may nag-celebrate sila ng kanyang birthday. Okay. Maraming mga planning, decision making, and even troubleshooting sa mga araw na nakalipas when they were doing their classes sa ENBA. And I'm sure Anthony is very excited to come back. Next week, makakasama niyo na siya. And I'm so glad that he's coming back. I don't think he'll be happy with ito sa ginagawa ko ngayon. Pero Anthony, maraming salamat sa pagkakataon na to. Ito yata isang experience na hindi ko makakalimutan kasi napakalamig ng aking kamay at nanginginig ang aking mga tumbong. Kaya mga kapatid, as you listen to me, say a little prayer nang mawala ang nerbiyos ni Boris Joaquin. Ako po si Boris Joaquin, pansamantalang humahalili kay Anthony Pangilinan. Kung kayo po ay nagtataka kung sino ako po ay nakasama niya sa mga iba't ibang mga programa. Mostly magkasama po kami sa industriya ng pagte-training. And I do a lot of leadership trainings, much of which is related to servant leadership. Last Saturday, kung naalala po ninyo, ay kasama ako ni Chinky Tan. He's the host. And I wish nandito rin siya kasi ang galing-galing niya mag-host. And for a while, akala ko kaya ko yun. Pero nandito na ako ngayon, parang antindi na nakaba ako. Kaya Sir Chinky, kung nakikinig ka, saludo ako sa iyo. Lahat ng sinasabi mo, lahat ng ginagawa mo is something that I truly emulate and I really look up to. Dito po sa mga pagkakataon na to, magkakaroon po lang po ako ng mga short announcements and acknowledgement. Doon sa mga nakikinig sa atin, alam ko po na ginagawa ni kapatid Anthony ay namimigay siya ng mga regalo ng gantimpala kung kayo ay tatawag. So, magkakaroon po ako ng mga tanong mamaya bago po tayo magkaroon ng first break. And we will be giving out some gift packs, some gift certificates, and we even have some prizes and even one slot para doon sa upcoming seminar ni kapatid ni Anthony. And speaking of seminar, nais ko lang pong ibahagi sa lahat yung mga susunod na aktibidades na mangyayari kay kapatid ni Anthony. Alam ko po na meron silang The Orange Project. The Orange Project is scheduled to happen sa Setyembre
14 sa SMX Convention Center. Ang mga speakers po dito, mga bigatin din. Bukod kay Sir Anthony, who will talk about design for success, nandun din po yung former Miss Universe first runner-up, Miriam Cambao. Kaibigan din po natin itong si Miriam. Ang title ng kanyang topic is Make a Life, Not Just a Living. And of course, ang idol po natin pagdating sa public speaking, si Sir Francis Kong, and he'll be talking about becoming the best that you can be. And a broadcaster from sa kabilang estasyon will be joining them. His name is Atom Aurolio, and he'll be talking about good to great. Isa pa pong mangyayaring seminar, Jumpstart Your Success. Hindi ko alam kung tama itong date na to. Ang nakalagay dito ay September 14 din. Okay? So, if that's the same date, so halos sabay, no? This will be happening sa Crimson Hotel. Nandito naman po si kapatid na RD Abelio at makasama siya ni Yeng Remulla at ni Ariel Marquez. More and more people are raring to jumpstart their success. And this is an opportunity, magandang pagkakataon po to para malaman ninyo ano yung mga dapat ninyong matutunan para mapabilis ang pag-unlad ng inyong negosyo o ng inyong kung ano man pong advocacy meron kayo. The early bird for this particular seminar is 1,700 hanggang, tapos na to. Hanggang August 20, tapos na. So, hindi na yan applicable po. Ang regular rate na kung magre-register kayo ay 1,900. Meron po silang group rate. Kapag bumili kayo ng siyam na ticket, 9 seats, magkakaroon po kayo ng isang ticket na libre. Yun. So, kung kaibigan po ninyo or gusto ninyong kaibigan ninyo si RD Abelio, i-message nyo lang po siya sa Facebook, i-add nyo po siya para you can get more details. Or you can tweet him at RD Abelio sa Twitter po. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating announcement. HIP Pilipinas. Ang HIP Pilipinas or Holistically Involved Parents in the Philippines Movement ngayong 2013. Abangan po ninyo si Anthony at si Maricel at ang iba pa nilang mga kaibigan pagpunta nila sa iba't ibang lugar, sa eskwelahan, sa malls at kung saan-saan pa upang makinig at makipag-usap sa mga magulang tungkol sa mga issue na hinaharap ng mga ama at ina kagaya nila. Grabe, ako gusto ko tong attendan. Hindi lang po sa on-site events, meron din silang usapang online. Kaya kung gusto ninyong maki-join kila Anthony at Maricel at sa mga iba pa pong advocates ng HIP Pilipinas, i-follow nyo lang po ang HIP Pilipinas 1 sa Twitter or hanapin po ninyo ang HIP Pilipinas sa Facebook o kaya pumunta kayo sa website nila at www.hippinas.com. Ang schedule, ang kasalukuyang schedule na pwede nyong subaybayan ay sa September 14 sa SM North EDSA. Meron din po sila sa SM Lucena sa October 12 naman. Sa SM Calamba ay aalamin pa po nila kung kailan yung date nito. Pero at least alam niyo na po, September 14, SM North, sa October 12, SM Lucena. Ito ang HIP Pilipinas. Mamaya rin po magkakaroon tayo ng isa sa mga interviewin natin on the second half of our program ay is a couple who will talk about some advice for parents. So mga nakikinig pong mga magulang dyan, abangan po ninyo yung second half ng aming programa. I'm sure marami po kayong matututunan sa aming special guest. Parenting tips po. Speaking of giving advice to parents, ito po ang aming parenting tip for this morning. Galing po ito sa Biblia. Basahin ko po sa salitang English, Luke chapter 6, verse 45. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Let us listen carefully to what our children say. Their words reflect the condition of their hearts. We will learn more on what our children need, if they are hurting or happy, if they are asking for attention and validation or not. If we just be more attentive and really listen. Sabi po sa Lucas 6:45,
sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Makinig tayo sa mga sinasabi ng ating mga anak. Ang kanilang mga salita ay refleksyon ng kondisyon ng kanilang mga puso. Mas maiintindihan at matututunan natin ang kanilang mga pangangailangan at nararamdaman kung ibibigay natin sa kanila ang ating buong atensyon at pakinggan sila ng mabuti. Ang ganda. So yan po ang aming words of wisdom when it comes sa mga magulang na nakikinig ngayon. Ang mga anak po natin ay minsan nagiging natin sila, refleksyon ng ating pag-uugali, ng ating ginagawa. Minsan sila rin yung nagiging source ng rebuke sa atin kapag may mali tayong sinasabi. Mahalagang we give them the attention. Ako po ay may 2 anak na. I've been married to Michelle Ocampo Joaquin for the past 13 years. May 2 po kaming anak na babae, si Isabel who's 12, si Julia who's 6. And I know Michelle, you're listening right now or probably watching. I love you, honey. And one of the things that Michelle tries to remind me kapag kami ay nakikipag-deal sa mga anak namin, dapat hindi kami nagcha-child talk. We can really talk to them. We should really give them attention. Nung isang araw, yung 6-year-old daughter ko, sinasabi niya sa akin, meron siya mga stuffed toy. Tapos yung stuffed toy niya, ang tawag niya doon, mga anak niya. Kinikwento niya kung ano yung nangyayari sa mga anak niya. Normally, hindi ko binibigyan ng atensyon kasi nga child talk. Pero sabi ng misis ko, kausapin mo, honey, mahalagang yung mga kinikwento niya. Kasi yung isang teddy bear niya, gumraduate na sa high school. Ganun yung mga kwento. So, the other day, I started listening and more intentionally. And then, pinaprocess ko yung mga kinikwento niya. Kasi yung mga kinikwento niya, may mga pinanggagalingan yun. So, kung paano niya nilalaro, pinagsasabihan, inaalaga yung kanyang mga stuffed toy na play kids niya, ganun din siguro yung reflection ng aming parenting behavior kay Julia. So, there's a lot of things na matututunan natin when we listen to our kids, yung kanilang emotion, yung kanilang pinagdadaanan. Okay? So, take note of the parenting tip that we shared to you a while ago. Isa naman po na gusto ko rin pong tawagin yung atensyon ng karamihan is ang advocacy nila Anthony at Maricel. Ang tawag ito ay Call to Rescue. Kung gusto po ninyo mag-donate sa Call to Rescue via Smart Talk and Text mobile donation service, for as low as 5 pesos, you can help raise funds for resources needed to find missing children. Ang Call to Rescue pala, mga kapatid, ito yung advokasya against child trafficking. So, tumutulong silang sumagip ng mga kabataan na who are in trouble. So, sama-sama po tayo, tulungan natin ang mga kabataan ng ating lipunan. Let us help change the world. To donate, send to rescue. Then, write down the amount and then send to 4483. You can choose from the following amounts. Pwedeng 5 piso, 10, 15, 25, 50 pesos, 100, 300, 500, or even 1,000. And just send it to 4483. Or you can subscribe by sending any of the following to 4483. For 5 pesos for 20 days, type rescue on, or for 5 pesos, 100, 300 per 30 days, type rescue amount on. For example po, pwede nyo lagay rescue 50, then on. Okay? And the call to rescue hotline, ito po, kung gusto po nyong mas malaman ang kanilang adhikain at ang kanilang ginagawa, tawagan nyo lang po or i-text niyo itong numero na to, 0917-541-0287. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakatutok sa Radyo 5, Magbago Tayo. At ngayon po ay gusto ko rin pong batiin ang ating Radyo 5 Taxi Squad dito sa Manila, sa Cebu, at sa Davao. Sana ipagpatuloy ninyo ang paninindigan
ng inyong mga sinumpaang pangako na magbigay ng todo radyo serbisyo sa kapwa at sa komunidad at sa inyong mga kapatid. Invited din po kayo na tumawag dito sa amin. Ang hotline namin sa programang ito ay 355-5535. Ulitin ko po, ang hotline namin ay 355-5535. Kung meron kayong kwento ng pagbabago sa inyong buhay, para naman maka-inspire din po tayo sa iba. Ipadala po ninyo ang inyong short but yet concise, or sa Tagalog, kumpletong story of change sa magbagotayo@yahoo.com. Ikwento mo sa sulat mo kung ano ang buhay mo noon, ano ang nangyari, kung bakit ka nagdesisyon magbago, at ano ang mga bagay na ginagawa at pinaniniwalaan mo ngayon na hindi mo ginagawa noon. Or you may or may not, sa pagkakataon na to, kapag sinulat niyo yung inyong kwento, you may or may not use your real name. Okay. Okay. Now, nakaraos ako doon. We're gonna go for a 8:30 break. Time check po natin. Anong time check na? It's 8:32 ng umaga. Ito ang ating Philippine Standard Time. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Nakatutok kayo sa Magbago Tayo. Babalik po kami after this break. Take down notes na. Change 101 sa Radyo 5, 92.3 News FM. It's not the prize, it's not the game. Okay, muli pong nagbabalik ang paborito ninyong programang Magbago Tayo. At ako po muli si Boris Joaquin, pansamantalang humahalili kay kapatid na Anthony Pangilinan at RD Abelio sa napakagandang programang ito. Kung kayo po ay nakikinig sa inyong radyo, tutukan nyo lang po kami sa mga susunod na minuto dahil tayo po ay mag-uusap tungkol sa Change 101. At kung kayo naman po ay nanonood sa cable TV namin sa Action TV, kayo rin, makikita nyo po ang mga slides na pwede ninyong subaybayan. At kung meron po kayong lapis, ballpen at papel, just write them down. Take note of the things that you'll be listening. Ang isang kagandahan po ng programa ng Magbago Tayo, para siyang online seminar. Pag nakikinig ako dito, talagang I have my pen and paper kasi mahal ang seminar ni Sir Anthony. So, hindi na ako attend. So, some of the things na, umattend kayo, magagalit yun pag sinabi ko yan. You have to attend the seminar, but itong advocacy ni Anthony, it's really, binibigyan lang niya ng access ang ating mga kababayan sa mga magagandang natututunan namin in the areas of leadership, management, in the areas of relationship, parenting. Kaya po ngayong araw na to, ganun din po ang gagawin natin. Ang mangyayari po is that, since ako po ang pansamantalang magtuturo, ako po ang inyong trainer for this morning, ituturo ko po yung madalas kong binabanggit sa aking seminar na ang pamagat ay servant leadership. At the end of the workshop, I talk about the dynamics of change. Mahalaga po yan kasi dahil pag nagturo po kami ng isang bagay, we ask them to make some changes, some commitment. Gusto namin magbago sila. Pero naniniwala din kami na hindi madaling magbago. I do a seminar for 1 day, for 1 hour, for half a day, for even for 4 days. Pwede kasi ganun kahaba eh. Pero walang assurance na magbabago yung tao or i-apply niya yung mga natutunan niya. One of the things na kailangan ko pong ituro sa inyo when it comes to implementing change, ito po yung mga katotohanan ng pagbabago. Change is hard. Hindi siya ganun kadali. Magandang larawan yung caterpillar metamorphing into a butterfly kasi maski sila, hindi rin naman ganun kadali ang kanilang metamorphosis. Why is change hard? Ito lang po, mabibilis na tips para lang po maunawaan ninyo. Kasi pag nagkaroon ng pagbabago, number 1, people feel awkward. Hindi ka komportable sa pagbabago. Walang sino man ang komportable sa pagbabago kahit gaano ka kabihasa or gaano ka
kaaktibo. Ako kasi very aggressive, but still I still feel awkward. Like I am kind of awkward right now, and I really appreciate your prayers and support as I continue with this program. Pangalawa, people do feel alone when they're implementing change, lalo na kung nasa liderato ka. Yung mga ibang taong nasa paligid mo o pinamumunuan mo, they don't necessarily agree to the change that you're applying. Number 3, people will think first on what they have to give up. Kapag may isang pagbabago, may comfort zone ka kasi, ano ba yung pwede kong i-give up muna? Ano mas madali? Mas madali bang i-give up ang pera? Mas madali bang i-give up yung panahon ko? Depende kung ano yung mas mahalaga sa iyo. Number 4, people can only handle so much change. Hindi pwedeng sabay-sabay. Kung meron kang babaguhin ngayon, hindi mo pwedeng baguhin yung isa pang bagay. Recently, sa buhay namin, nagpalit ako ng trabaho. Hindi siya recently. Mga 2 years ago, nagkaroon ako ng pagpapalit ng trabaho. Balak din namin lumipat ng tirahan. Pag lumipat ka ng tirahan, balak mo pa rin ilipat ng eskwelahan yung mga anak mo. Ang dami nun. So, dinahan-dahan namin yon. Trabaho muna, tahanan later on, and then eventually, syempre, kapag nakalipat na kami ng tahanan, that's the only time we can change the schools of our kids. Because baka willing ako magbago, pero yung asawa at mga anak ko, baka hindi. Kasi may mga kaibigan sila and all. Number 5, people will be concerned that they don't have enough resources. Kapag nagkakaroon ng pagbabago sa inyong kumpanya or sa inyong grupo or sa inyong business, minsan ang tanong ng karamihan, kaya ba natin to? Kaya ba natin makamit yung ating goals? May isang salesman akong kilala, tumataas daw ang kanyang quota, tumataas yung kanyang target. Pero sabi niya, Boris, ano naman ang gagawin ko? Mataas yung target ko. Ngunit hindi naman ako binibigyan ng cellphone ng aking employer. Siyempre, kung kailangan kong humanap ng customer, kailangan ko silang tawagan. Kailangan meron akong free load man lang. So, the tools of the trade is very important. And number 6, nabanggit ko na to kanina, people are at different levels of readiness for change. So, kailangan dahan-dahan lang. And then, number 7, ito, nakakatawa to. People tend to revert to old behaviors. Minsan, sabi natin, parang pagda-diet. Mamaya may guest akong kakausapin dahil effective siya sa kanyang pagda-diet. We feel na kaya nating mag-lose ng weight. Magda-diet tayo. But then, before you know it, bumabalik ka rin sa old eating habits mo. So, nasira din. And all the while, you think you're trying to change. Okay. Alam ko, last Saturday, kung nakinig kayo sa amin ni Chinkitan, na-share ko na tong susunod na slide. Sinabi ko lang kay Chinkitan, mahirap magbago dahil may 4 na level yan. Una, kailangan baguhin mo yung pag-iisip mo. Pag nagturo ka, pag nakinig kayo ngayon sa magbago tayo, pwedeng mabago yung iyong pag-iisip dahil sa narinig ninyong prinsipyo, sa narinig ninyong lesson. Pero, hindi naman necessarily nagbago yung attitude ninyo towards it. So, after you change your knowledge, kailangan magbago rin yung attitude natin. Kasi yung attitude natin, ito yung nararamdaman natin patungkol sa gusto nating pagbabago. Tapos later, doon ang susunod yung behavior. Tapos, pag nagbago na yung behavior, doon lang magbabago yung relationship or yung mga pangkalawakan or pangmalakihang pagbabago na gusto nating gawin. Okay? So, take note lang, hindi overnight ang pagbabago. Matagal to at mahabang proseso. Bibigyan ko lang kayo ng 4 na tips para mas madali nating ma-embrace, mayakap or matanggap ang pagbabago. Madali lang to, madali rin tandaan. Creating rooms for change. Tandaan niyo lang yung salitang rooms, kwarto. ROOMS. Kasi may acronym yan. Una po, letter R, tandaan natin, recognize that everything is on loan. Recognize that everything is on loan. Ano ibig sabihin po nun? Ano ba yung on loan? Di ba pag nag-loan tayo sa bangko, pag-aari ba natin yun? Di ba hindi? Isosolid din natin, babayaran din natin eventually. The more na ma-realize mo na what you have is on loan,
the more that you will take care of it. Kasi hinaram ko lang to, sasoli ko to balang araw. And when we do that, mas aalagaan natin, mas gagawa natin ng paraan. At the same time, hindi rin naman natin hahawakan to mabuti kasi hindi naman atin pansamantala lang. Maski ang ating mga leadership positions are on loan. Maski ang mga relationships natin are on loan. Yung huling nangyari sa atin, yung mga trahedya, pinaalala lang sa atin ng Diyos na maski ang buhay ay on loan. At kapag binawi niya to, kailangan natin we will need to make sure that we keep our relationships updated. Ano ibig sabihin nun? Kung kailangan mo sabihin, I love you sa mahal mo sa buhay, sabihin mo na bago lumubog yung araw. Because you never know if you can say it to them the following day. Or kung kailangan mo humingi ng tawad bago lumubog yung araw because your relationships are also on loan. Pangalawa, letter O. After recognizing that everything is on loan, own your story. You need to recognize authorship. Kailangan mong kilalanin din na lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo, ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang may akda ng bagay na to. So therefore, meron kang magagawa. It's not something that's left to chance. Yung susunod na O, kasi pag meron tayong pagbabago sa ating buhay or meron tayong gagawing pagbabago, pabor to sa atin or gusto natin to or nag-struggle man tayo dito, ang isang bagay ang nananatiling totoo. Other people may not agree with you. So may mga resistance. So the third point or the second O is overcome resistance from others. Kahit na may mga taong hindi nag-agree masyado sa magandang pagbabago na gusto mong gawin kasi nga mahirap siya at maraming maapektuhan, still, you really need to overcome negative opinions about it. Okay? And then, yung ika-apat na hakbang, letter M, map changes. Author new experiences. Gumawa ka na ng mga next steps kasi pag walang next steps, walang mangyayari dyan. Ang mga pagbabagong balak natin, kapag walang aksyon ngayon, walang aksyon bukas, mamimintis lang. It will not progress in any way. And of course, the last point is number 5, and this is very important. Ito yung starts with the letter S, support and accountability. Of course, ayaw naman natin bara-barabay ka lang when it comes to your changes because meron tayong tinatawag na blind side. May mga bagay na hindi natin nakikita, nakakasama na pala sa atin. And we need people to tell us what's wrong with what we're doing. At kailangan din natin ng affirmation kung tama yung ginagawa natin. Parang we need people to rally. Okay, sana po ay may natutunan kayo doon. We'll go for a quick break. Bago muna tayo mag-quick break, gusto ko lang sabihin na those who would like to call us, yung mga gustong tumawag sa atin, pwede po kayong tumawag sa aming numero. Mamimigay po kami ng mga prizes. Tanong ko lang po, ano yung acronym ng itinuro naming Change 101 ngayong umaga? In order to create blank for change, ano yung binanggit ko kanina? Tawag lamang po kayo sa 355-5535 or 0919-245640. You can also text your answer. Ang unang dalawang tatawag or magte-text ay makakatanggap ng gift pack from Creamy Delight at gift certificate at pagbabago CD. Philippine Standard Time is 8:49 ng umaga. Kami po yung babalik. We'll have a short break. Kayo po ay nakatutok sa Magbago Tayo. Ako po muli si Boris Joaquin, pansamantalang humahalili kay Anthony Pangilinan at kay kapatid na RD Abelio na kasalukuyang nakikinig ngayon sa Boracay. Bro, nakakaingit ka. R&R ba yan? Dapat ikaw ang nandito. Yung na-realize ko na mahirap pala ang inyong ginagawa. Saludo ako sa inyo, mga bros.
just for doing this every week. Nakikinig po kayo sa Magbago Tayo. Para po sa mga stories, questions, comments, greetings, tawagan niyo lamang po kami. Ang aming numero ay 355-5535. Maaari niyo pong sundan si Anthony Pangilinan sa Twitter account niya na @apangilinan or bisitahin ang kanyang Facebook page. Meron din palang website si Anthony at anthonypangilinan.com.ph. Pwede rin niyo rin pong sundan si RD Abelio sa Twitter at RD Abelio at sa Facebook RDS Abelio. Ako na rin. Maaari niyo rin po akong sundan. Ako po si Boris Joaquin sa Twitter account at sa Facebook page, it's Boris F. Joaquin. Mag-text po tayo sa ating Magbago Tayo text line 0919-204-5640. Mag-post sa Facebook account na Magbago Tayo. Meron din silang YouTube channel. So, pag nakita nyo yung link sa Facebook, click nyo yun. Mapanood nyo yung mga past episodes sa Magbago Tayo. Ako yata hindi ko alam kung gusto ko panoorin tong episode na to. Or just to refer and to learn from it. Mag-post kayo sa aming Facebook account and we'll be reading your posts. At pag tumawag, remember, we're giving away some prizes kapag kayo po ay tumawag or magtanong at sagutin ninyo yung katanungan namin sa Change 101 kanina. Ano yung acronym or acrostic na binanggit natin kanina in order to create rooms for change? Okay, so giveaway na yan. So tawag lamang po kayo or mag-text and we'll be giving away a gift pack from Creamy Delight. Okay, ngayon po, ito yung gusto kong portion eh. Dito ako nagsimula, may ganun ba? Dito ako nagsimula sa Magbago Tayo na naimbitahan ako para maging change champion at I really felt so proud na I was part of it because isang karangalan yung matawag na change champion. Because ibig sabihin, ikaw ay namumuno patungo sa pagbabago at ikaw ay nagiging inspirasyon ng iba. Ngayon po, ang ating change champion ngayong araw ay siyang Executive Assistant Director ng Metro World Child. Ang Metro World Child po ay isang NGO. Hindi po ito kasama dun sa mga illegal na NGO. It's a legitimate Christian global NGO na ang tanging hangarin ay tulungan ang mga street children, ang mga kabataan na sa lansangan. Nagsimula po ito sa New York kay Pastor Bill Wilson. They were helping the kids in the ghetto, the inner city kids. Yun ang tawag nila doon. Nakilala ko po sila, dumalaw yung ibang liderato ng Metro World Child. They came here in Manila. They talked to me and they asked me if I could help them. Maaari ko daw ba silang tulungan sa na maging ambassador nila. And when I became their ambassador, I started being exposed to a lot of their work. Ang amin pong guest ngayon, matagal na po siya sa Metro World Child. She has been with them for 8 years. 8 years and it's been 13 years. 13 taon na ang Metro World Child. She dreamt of raising up godly leaders for the next generation. Yun yung isa rin kasi sa mga vision ng Metro World Child. And now, operations, para siyang nagde-direct ng ministry, no, ng operations ng Metro World Child. At matutuwa kayo sa ginagawa nitong NGO na to. Mga kaibigan, mga kapatid, let's all welcome sa Magbago Tayo, si Binibining Lorena Hefferves. Yes, sir. Good morning, ma'am. Good mas morning. kilala kitang Pastora Neng. Yes, mostly. Mga tao, mas kilala akong Pastora Neng. Nagpapastor pa rin po ba kayo? Ngayon. So, sabay. So, bilang Assistant Director ng Metro World Child, kayo rin ay nagpapastor. Tumutulong ako sa isang iglesia. Church na wherein yung kapatid ko ang pastor. Pero bago ka sumali sa Metro World Child, ano yung dati mong trabaho? May dati ka bang trabaho, Pastora Neng? Actually, ako po isang registered midwife, but I worked shortly lang sa isang hospital and then later on full-time pastor na ako. Mm-hmm. And also a missionary sa mga tribo. And then 2001 nag-start yung Metro World Child dito sa Philippines, wherein ito po ay nag-start sa Metro Ministries International. Soon it will be changed into Metro World Child.
Oo nga, Metro Ministries ang kasalukuyang name niya. Pero mga kapatid, kapag ginoogle search nyo kasi Metro World Child is what's globally known. Pero sa ngayon sa Pilipinas, binabago pa lang yung pangalan. Yes. But for more than 10 years, isang dekada, Metro Ministries ang tawag dito. So kung may mga nakikinig sa inyo, mga pastor at mga people from the Smoky Mountain, from saan pa ba? Different islands in Davao, Baka Digos. kung nakikinig po kayo ngayon and familiar kayo sa Metro Ministries, Yes. doon kabahagi si Pastora Neng. Yes. So nabanggit nyo kanina nagtatrabaho kayo as a midwife and meron kayong experience or karanasan with tribes. Ano mga tribo yung Sa napaglingkuran niyo? Ifugao, dito sa Quirino Province, nag-mission po ako doon ng 1 year. 1 year? Yes. Okay, So ngayon din, nakaka-experience din ba kayo ng mga katutubo or tribo sa Metro World Child? Meron po tayong mga katutubo sa Davao, yung mga Bajau at saka yung Manobo. May ilan po tayong mga simbahan doon na nagtuturo sa mga bata. Okay, kahit na city kids to. So may mga katutubo pa rin sa syudad. Yung church na sa city, pero yung Bajau nasa city, Davao City, meron po tayong mga grupo. Yeah. Ilang kabataan na ang tinutulungan ng Metro World Child, Pastora? Actually, we're reaching 18 to 20,000 every week. Every week? Every week. Through Sidewalk Sunday School. Ang narinig ko rin nga kay Leo, di ba? Yeah. Sabi niya sa akin, there's an approximate 100,000 children all over in the world daw na natutulungan ang Metro World Child. Ito, gusto ko itanong, anong pinakamahalagang ginagawa ng Metro World Child? Alam ko, you do child sponsorship. Yes. Also, pero ano yung pinakamahalaga sa palagay ninyo, Pastora Neng, ang ginagawa ng Metro World Child? Para sa akin, kasi yun nga sa aming pong pananaw na we are going to raise the generation to become a godly leaders that will bring change to this nation, magdala ng pagbabago sa ating pong bansa. So, ang pinakamalaga dito, yung maturuan, mahubog yung mga bata na mabago ang kanilang buhay. Kasi makita natin, nasa ating bansa, paulit-ulit yung problema. At paano ho natin sila tinuturuan? Sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. ganda. Naniwala ako, Mr. Boris, na marami kahit tayo noon, no? Ilang beses tayo gumagawa ng ating New Year's resolution, pero hindi natin kayang baguhin ating mga sarili. Pero personal experience ko, when I came to know the Lord, naging personal Lord and Savior ko siya, nakita ko yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagbago sa akin. Then, kailangan ito rin ay maranasan ng mga bata ngayon. Kung gusto natin makita ang pagbabago sa ating bansa, kailangan nila mapakinggan ang salita ng Diyos na ito yung magdadala ng pagbabago sa buhay nila. I like it. Gusto ko yung sinasabi mo kasi sa mga nakikinig rito na entrepreneurs or tumutulong sa mga mahirap, may social entrepreneurship kasi involved din ako doon, Pastora Neng. Naniniwala ako na hindi siya sapat. Kailangan talaga merong tinatawag na spiritual entrepreneurship. Kailangan hubugin natin yung kabuuan ng pagkatao ng mga kabataan, ng mga kababayan natin bago tuluyan matanggap ang pagbabago or makantan ang pagbabago sa kanilang buhay. Yes. And nagsisimula po kayo sa ganong kalakaran. Yes. Ay, ang tanong ko lang po, at I'm sure gustong malaman ng mga nakikinig namin ngayon, paano nyo itinuturo ang salita ng Diyos? Do you bring them to church or? No. We have our teams sa different churches, and Metro World Child itself, kami mismo, mga staff, ako mismo, I'm acting sa community. Kami mismo ang pupunta sa community at doon namin tinuturo sa mga bata ang salita ng Diyos. Ang galing. Ang alam ko nga is meron kayong tinatawag na Sidewalk Sunday School. And we have our track na kapag buksan mo yan, ay maging stage na, nandun lahat yung props namin, sound system. Ang ganda. Yes. I don't know mga kapatid kung makikita ninyo ito, pero alam ko may larawan na dala si Pastora Neng. Yeah. Meron silang track kung si kapatid na Efren Peña Florida ay merong kariton, classroom, klinika. Ang Metro World Child meron silang Sidewalk Sunday School na truck. Sa New York, ganun din, di ba? At sa ibang lugar, sa Africa at sa Latin America, they have this truck and then they move from one place to another. So biglang, may stage, di ba? Yeah, parang magic. Oo, ituturo. So, it's bringing, ayan, nakita niyo may mga
cartoon illustrations na nakapintura sa truck. And ang maganda ron is that you actually, marami rin kayo mga volunteers Yes. na nagtuturo, nagiging Sunday school teacher. Pero ito hindi naman to Sunday lang. No, hindi lang. Hindi lang ito sa Sunday. Because some of the churches, kung ano yung availability ng mga workers at kung saan yung mga bata, ay naroon sila. So, anytime, pwede namin ituro sa kanila yung salita ng Diyos. Any day. Pastor Neng, ano yung pinaka magandang experience na naranasan ninyo sa sa loob ng 7 o 8 taon na pakikiisa ninyo sa Metro World Child? Ang maganda dito, dahil nakita namin na may mga bata, since 2001, nag-start ang Metro World Child, na hindi lang sila nanatili doon sa isang lugar o sa isang sitwasyon na, alam mo, tumatanggap kung ano yung tulong na nanggagaling sa iba't ibang organization. Merong isang bata na nakilala namin siya nung sa kanya siya ay elementary pa lang. Ngayon po isang professional na po siya. Wow, in just a decade, no? Maraming pagbabago na talaga. Marami. Actually, kung pakinggan ko lang yung lahat ng mga patotoo ng bawat iglesia, marami na rin mga bata na galing sa telon, no? Nakaupo sila, nakikinig sa amin. Ngayon po sila ay nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Actually, nahulog din ang damdamin ko sa Metro World Child because of that. Dahil nakita ko talaga yung testimony, mga kapatid, ng mga kabataan na lumaki at nahubog ng Metro World Child. Dahil it really is a good start. You begin with their heart, you begin with their relationship with Christ, Yes. and eventually you see them transformed in wherever they are despite their situations. Pastor Neng, huling panawagan, may gusto ba kayong sabihin sa mga tagapakinig natin dyan? Sa mga nakikinig ngayon, ang Metro World Child po, kami po ay open po para kayo po tumawag at magtanong at maaring kayo po may kakayanan para tumulong financial o spiritual, anything that you can extend to our company, to our organization. And we are so much willing po na tanggapin po yon. At tumawag lang po kayo sa aming pong landline office na office number 846-0083, or you can call and text me 0918-929-4692. Ulitin natin yung cellphone mo para ulanin ka ng text. Oo Yun? nga eh. Ano yung cellphone number niyo ulit, Pastor Neng? 0918-929-4692. Ayan, happy weekend na sa'yo dahil marami na magta-textan hopefully. Tumulong po kayo, ang child sponsorship po ng Metro World Child, mura lamang po. It's just 500 pesos a month to make sure that yung Sidewalk Sunday School ay mararating yung kabataan na tutulungan ninyo. Tapos may daily visits and follow-ups and Yes. partnership with the churches. Pero maaari rin kayong tumulong sa ibang paraan. Pwede rin kayong magbigay ng mag-volunteer. donasyon, pwede kayong magbigay ng school bags. Yes. Ibang School bagay na maaari yung supplies. Yeah. Yeah. God bless you, Pastora Neng and Metro World Child. Kung nakikinig ang mga kapatid natin doon, pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng kabutihan na inyong ginagawa. Bago po tayo pumunta sa ating break, nais ko lang pong i-announce, may winner na tayo ng ating Creamy Delight Gift Pack. Ito ay si Criselda Mangahas. Pag nangahas ka, mag-text, mananalo ka dito. So, maraming prizes. Galing si Criselda sa Malabon. At meron din tayo isa pang winner. Hindi lang si Criselda ang nangahas, mag-text sa atin, si Hanilet Kapulong din ng Cavite. Okay, maraming salamat ulit, Pastora Neng. Ako'y lubos na natutuwa na kasama ka namin ngayon. We'll go for a break right now. Ang Philippine Standard Time natin is 9:06. Magandang umaga po sa inyong lahat. That lady at his feet, they don't know that I come running. Muling nagbabalik ang Magbago Tayo with Anthony Pangilinan. Ako po si Boris Joaquin, pansamantalang humahalili sa kapatid nating si Anthony para po ipagpatuloy ang kanyang programa sa araw na ito. Kung kayo po ay nakikinig ngayon sa Radyo 5, 22.3 sa News FM, pansamantalan niyo po kaming hindi mapapanood sa Action TV, pero patuloy niyo po sana kaming pakinggan. Mayroon pa tayo isa pang i-interviewin na change champion ngayong umaga na to, pero bago po yan, meron pa tayong 2 prizes, mga kapatid. Mamimigay pa rin po kami ng isang
Timex wall clock sa isang tao makakasagot nito. Anong NGO ang ating hinighlight kanina sa ating Change Champion guest na si Pastora Neng or si Lorena Herveves? Ano yung pangalan ng kanyang NGO? Bibigyan ko kayo ng isang clue. The first word is Metro. Kayo na magpuno ng dalawang words. So ang magte-text or magtatawag ng ano na yan ay magwawagi ng isang Timex wall clock. Salamat din po sa mga nakikinig sa atin at nanood kanina. Salamat po sa mga sumusunod. Si Erwin, si Mike Salonga. Basahin ko yung mga tinext nila, mga kapatid. Sabi ng isang caller or isang listener from this cellphone, sa isang cellphone number, sabi niya, "Good morning, Sir Boris. The stories you've shared last week inspired me a lot." Ay, salamat naman po. "Now, I'm in the challenging part of my career." Mahirap yan. "Most of the time, I fail to meet my boss' expectation. I admit that I'm on the adjustment period despite the challenges I now face as OIC." Kapatid, OIC ka pala. So, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka. "I'm trying my best but I'm still, I think my best is not good enough as viewed by others. Giving up is not an option. Please give me advice on leadership." Hindi ko makita yung pangalan mo dito, pero to the person who texted this, the mere fact na OIC ka, I really believe that you are someone that they trust and they believe in your leadership. So, I just want you to recognize that and to have confidence dun sa mga malilit na bagay na binibigay sa'yo. And the funny thing about leadership is that meron tayong tendency mag-compare to other people, and yun dapat yung iwasan mo, and wag mo masyadong saloobin yung mga opinion ng ibang tao. You listen to the opinion of your boss kasi boss mo siya. You take it as a constructive point of view kasi para din naman sa pagbabago mo yun eh. So don't take it as parang wag mo siyang tingnan bilang insulto sa iyong ginagawa. Tingnan mo siya as an opportunity to check your blind side, to check your flaws, and maybe pag yun ang ginawa mo, hindi ka masyado maapektuhan. Ang expectations naman talaga, hindi siya nami-meet. So, ang parati ko sinasabi sa mga nanghingi sa akin ng advice, you be expectant that better things will be happening to you as opposed to having a list of expectations. So, sana nakatulong yung advice na yan. And tandaan mo na you can always call to God for extraordinary strength and power. Prayers really help a lot. Hindi lamang sa ating liderato, minsan sa ating physical health din as well. Meron pa tayo sa rito. "Good morning, Sir Boris. There's always a first time." Kaya mo yan. Thank you kung sino ka man. Gusto ko yung encouragement mo sa akin. "Pakibati po ang mahal kong asawa na si Nerissa." Galing to kay Erwin. "Thank you. God bless. More power." Good morning sa iyo, Marisa. "Good morning, Pastor Boris. Be blessed in your solo on board. Magbago tayo. Best regards, William B." "Good AM, Sir Boris. Ako hirap magbago. Sobrang lazy to look for a job. Takot ako ma-reject." Kapatid, kung sino ka man, rejection is part of the game. Remember, people who succeed, they fail many times. They fail several times. Out of 10 times, they would probably fail 8 to 9 times. And the moment that you succeed, it's the time that you really savor your hard work. Okay, galing kay Mick or Mike Salonga. "Good day, Sir Boris. Marami akong natutunan lagi sa magbago tayo at ina-apply ko yan sa buhay ko kahit medyo mahirap, lalo na sa topic mo na change. Kahit last Saturday kay Chinkitan, sinasabi ko ito sa mga friends ko. Maraming salamat. Sinasabi ko rin na manood sila tuwing Sabado. Lagi ko pong inaabangan ang 8 a.m. Dahil lalo na yung portion on Change 101. God bless and regards po kay Sir Anthony." And then last, thanks for a very informative and most of all, the things that I encounter in my 71 years. Maraming salamat po. If this is something that you think is a milestone sa buhay po ninyo, maraming salamat.
Okay, mga kapatid, kayo po ay nakikinig sa Magbago Tayo at bumalik muna tayo sa Action TV. Kung kayo po ay Cebu at Davao, kami po ay nasa 101.9 News FM, sa Bacolod ay 102.3, sa General Santos 97.5, Cagayan de Oro 101.5. Ngayon po, papakilala ko na ang aming second change champion. And we are so fortunate we don't have just one. We also have a second person who is advocating so many good things in his career, in his life, and to the public. Please welcome, again, this is your second time, right? Second? Many times na ba? Suki na pala po ito. So baka kilala na po ninyo mga kapatid. Pinapakilala ko po si Ginoong Vic Garcia. Welcome to Magbago Tayo po ulit. Si Vic Garcia, he's the president of Unleash International and author of best-selling books, Unleash Your Highest Potential. And kakasweldo lang, ubus na. Uy, kailangan ko ng libro na yan. Now, in his book with his wife, hindi nyo kasama ang inyong wife, sayang. Meron siyang ibang trabaho. Meron siyang ibang trabaho. So, divide and conquer tayo ngayong araw na to. Ang pangalan ng book na to, and I would like to listen to you on this book, is entitled Unleash the Highest Potential of Your Child. Ilan na po bang anak ninyo, Sir Vic? 4 na. By the way, sa mga nakikinig, magandang lalaki po at babae, lahat na nakikinig ng programang ito. At sana po makinig kayo. Sa mga may anak, balak magkaanak, makinig po sa susunod ng mga minuto at marami po kayo matututunan. Yeah, everybody looks awesome. Yes, sir. And you watch them, listen to the show. Sir, ilan na po anak ninyo? 4 po. Ano mga edad na po nila? 20, 16, 13, and 2 years old. Dami din. Meron pa akong Ilang babae, ilang lalaki? Lalaki lahat. Okay, mas challenging. No? Akin 2 babae. Ang sabi namin, we have daughters for Actually, your sons. mas challenging yan. Mas challenging ba yan? Ang babae. I have no way to compare. Mamaya, pag napag-usapan natin, sabihin ko sa iyo kung bakit. Sige ka, sabihin, bakit mas challenging ang mag-alaga ng babae? Sa mga nangyayari sa kapaligiran ngayon, napakadelikado maging babae. Mm-hmm. So, maraming mga bagay na nangyayari na kailangan maintindihan natin, mga magulang. Siguro, again, isa sa mga dahilan ba't nandito po tayo. By the way, I think a month ago, we discussed already the Unleash the Highest Potential of Your Child in this show already. So, pinakita na namin introduction ng libro because we want yung mga nakikinig matuto kung paano magpalaki ng mga anak. Sabi ko nga, nakakita ka na ba ng magulang na gusto magkaroon ng anak na matigas ang ulo? Siyempre, wala. Pero bakit maraming bata matigas ang ulo? Bakit po? Yun ang magandang tanong. Okay? So, last time, i-review lang para yung mga nakinig sa amin last month kasi series nung ginagawa namin in Unleashing Every last Saturday we talk about this Unleashing the Highest Potential of Your Child. Ano napag-usapan niyo last time? Ang napag-usapan namin, bakit maraming bata lumalaki matigas ang ulo, hindi sumusunod sa magulang? Ang tanong is, bakit nga ba? Kasi maraming magulang, palagi kong tinatanong, sino sa mga magulang bago magkaanak nag-aral kung paano magkaroon ng sariling anak? Every time I conduct a seminar on parenting, only maybe 2%, 3% will raise their hands. Ibig sabihin, ang isa sa pinakamalaking problema, maraming magulang nag-aanak, hindi nag-aaral kung paano magpalaki ng anak. At palagi ko nga sinasabi, mabuti pa yung manual ng cellphone mo, binasa mo. Pero yung manual ng anak mo, hindi mo binasa. So, yun ang isa sa pinakamalaking problema namin na pag-uusapan every time. Kaya mapansin mo, hindi natin masisisi ng mga magulang kasi wala rin naman nagturo sa kanila magbasa. Exactly. That's the reason why we come up with this book, Unleashing the Highest Potential of Your Child. Yan ang manual namin. Isang manual na pwedeng gamitin ng mga magulang. Siguro sa akin, sa pagpapasalamat kahit 4 kids, wala akong ganong problema sa kanila. Sabi mo nga, problematic ang lalaki. Ako walang ganong problema. Isang pagpapasalamat ko, bago ako nagkaanak, nagbasa ako ng manual. Ang dami kong binasang manual kami mag-asawa kung paano magpalaki ng matitinong anak. Considering lalaki to, wala akong ganong problema. Lahat ng anak ko nag-aaral mabuti. All of them are honor students. They're doing well in school. My eldest now is about to graduate. Academic scholar from first year to fourth year high school. So, walang ganong problema. Amazing. Balikan ko lang sinabi mo kanina. Totoong walang manual tayong mga magulang pag nagsimula. Anong mabibigay niyong mungkahi or advice? May marami tayong tagapakinig ngayon na, they have a newborn child. Anong dapat nilang gawin in order to learn? Ayan. So, sa mga magulang ngayon, okay yan, balak maging magulang. Suggestion ko, kaya pinag-usapan namin yung RD before. Sabi ni RD, ako rin lang ganong problema. Ang sekreto ni Sir RD, bago daw siya magkaanak, nagbasa na siya. That's the reason why sa mga wala pang anak, makinig kayo. Because one day, magkakaroon kayo ng anak. Sa mga may anak na, mas malaki na problema nyo. Late na kayo ng konti. That's the reason why maghabol-habol kayo.
So read books. There's so many books in all our bookstores. Maghanap ng librong akma na pwedeng gamitin sa pagpapalaki ng anak. And that's the reason why itong librong ito just released in National Bookstore this week. Just this week, available in all national bookstore nationwide. Pwede yun ang mabilin po, Unleash the Highest Potential of Your Child. Step-by-step guide on paano magpalaki ng matitinong anak. Sir Vic, may dala akong tanong. Sinabi mo kanina, balikan ko yung sinabi niyo tungkol sa magbasa kayo. Ako rin kasi nakapagbasa ako and I think advantage yun. Advantage ko yun sa mga magulang ko at maging sa mga lolo't lolo ko dahil I have access to good materials like that. Pero pagdating sa experience, where else can we get our parang insights sa pagpapalaki ng bata bukod sa pagbabasa? Kasi not everybody is they learn from reading. So anong mabibigay mong advice doon? Do we look at other people, role models? Isa yan, importante role model. But the problem with role model is this. You cannot be with that role model all the time. Exactly. So, you can watch a father, paano pinalaki anak, okay yun. But the problem is, hindi araw-araw kasama mo yan. That's the reason why I go back to the simplest thing. You read books because sa libro, kasama mo palagi. If you have a problem sa pagpapalaki ng anak mo, get your manual, you read. That's what we do. So, pag may problema ka, basa. Ang problema kung role model, pag may problema ka, hindi makausap, hindi ma-text, hindi matawagan. So, that's the reason why read. Just like sa Biblia. Sa Biblia, hindi mo na kailangang magtanong. May problema ka, you go to the Bible, that's your reference. So magandang point yun. Tatlong sinabi mo, if I may recap, no? Sabi mo, okay magkaroon ng role model and I think a lot of people are doing that. And kaya sila kikinig before you know it, I'm sure role model ka na ng karamihan ng mga tao. Ang problema, pag role model, pagkatapos ito, nakalimutan niya na. Exactly. That's the reason. Yeah. There should be books they can go back anytime. Complemented siya dapat by reading good parenting books. And if I may say, baka magandang godly parenting books. Yes, importante po yan. And if you can look at the Bible is really a good manual for life. And that even includes parenting. Naalala ko yung nakalagay sa Deuteronomy, di ba? You teach your kids every step of the way. Whether lying down, walking, and even working, and in every possible way. Diba? Isang tinuturo sa Biblia, train up a child on the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Malinaw po yun At marami nakakaalam naman nun. Ang pinakamalaking problema is tanong ng nanay, how will I train? So, ang kailangan nila is step-by-step guidelines on how to train their children. For example, bodybuilder ka, gusto mong magpalaki ng katawan. How will you do that? That's the reason why you need a trainer. You need a guide. You need a step-by-step manual. The same is true with parenting. You train your child, but you don't know how. So, meron ka dapat number 1, number 2, number 3, number 4. That's the reason why sa librong ito, the first time we talk about this, we talk about 7P na dapat aralin ng mga magulang. Review ko lang ng konti. 7P. 7P. Okay. Anong 70? Dami nun. Na dapat pag-aralan at malaman ng mga magulang. Ito yung pinag-usapan namin during the time. Number 1, ang magulang dapat ang pinakamatalino sa pamilya. That's the reason why I advise all parents to study. Hindi pwedeng mas matalino ang anak kaysa sa'yo. Which is, maraming ganon. Parang law of the lid ni John Maxwell. Yes. Number 2, good. Ang magulang dapat ang pinakamatigas ang ulo. The problem is, maraming pamilya, mas matigas ang ulo yung bata kaysa magulang. Sino susunod? Yung bata. Hindi pwede. In a family, dapat na nasusunod yung magulang. For this thing to happen, dapat matigas ang ulo ng magulang. Number 3. I like that. Dapat magulang isa sa pinaka mabilis humingi ng tawad at nagpatawad. Hindi matututong magpatawad ang bata o humingi ng tawad pag walang role model. So, dapat ang magulang mabilis magpatawad at humingi ng tawad. Ang pangapat, magulang dapat ang pinakamatatagang dibdib. Ano pinakamahirap gawin ng magulang ay magdisiplina. In disciplining your children, dapat matatag ang dibdib mo. In this book, there's a step-by-step guideline how to discipline, when to discipline, what kind of discipline you should get. Mamamalo ka ba o hindi ka mamamalo? Kung mamamalo ka, gaano ba kalakas? Ilang palo ba? So, lahat yan, diniscuss namin dito. Panglima, dapat na magulang pinakamahaba ang pasensya. Bilang magulang, di pwede maiksi ang pasensya dahil ang anak natin ay natural gagawa ng malian at pag iniksian natin, pasensya natin, hindi pwede. Dahil gaya ng Diyos, mahaba pasensya na sa atin at kung maiksi ang pasensya ng Diyos sa atin, nakapatay na tayo lahat. Ang pang-anim, dapat ang magulang ang pinakamatinding magmahal. Dapat ang magulang mas mahal ang anak kaysa ang anak mas mahal ang magulang. At in discussion na lahat ito nasa librong ito. At ang 7P, dapat magulang ang pinakamataimtim magdasal. Sa buhay natin ngayon, hindi tayo pwede magpalaki ng anak on our own.
we need the help of God sa dami ng problemang nangyayari sa ating kapaligiran. So, yun yung 7 P. I love it. Ang pinaka-paborito ko yung ang magulang ang dapat matigas ang ulo. Importante yun. Importante Pero yun. hindi pasaway. Hindi sa buhay pasaway, at iba yun. Lipunan. Ibig sabihin, ikaw ang masusunod. Ikaw ang nasusunod kasi you're supposed to be more intelligent, you're supposed to be more mature, you're supposed to be the one given the responsibility. Yeah. Actually, palagay ko, and I really want to get your comment on this, Sir Vic, no? Nung panahon ng mga magulang natin dati, mahigpit sila eh. Diba? Yes. Sa sobrang higpit, may mga anak na nagrebelde or may mga anak na hindi nakapag-express sa sarili nila. Pero itong mga panahon na to, ito na yung magulang na kami. Ito, nawala naman yung paghihigpit. Naging maluwag naman masyado. Napansin ko tuloy itong generation na to, itong generation Y, napaka-complacent. Yung hindi masyadong hardworking, tapos medyo loose din yung pag-handle ng, alam mo yun, behavior, morals, convictions. Ano masabi mo doon? Isa yan sa gusto ko pag-usapan ngayon. Sa librong ito, meron ako nilagay ditong 4 kinds of parents and 4 kinds of students. Siguro, mas maganda, bihatan ng libro para makita. Sir, pakibigay nga. Akin na ba to? Sa'yo na yan. Okay. Salamat, thank you. Page 48. Sa mga may libro na ho, nakabili na. Page 48 po tayo. Sa hindi pa nakakabili, pwede po kayong bumili. Page 48 po, may nakalagay po dito, 4 kinds of parents and 4 kinds of children. Napakaganda mo ditong maintindihan natin. At kung nakikita nyo to, naka-quadrant to. Naka-quadrant to, para malinaw na malinaw. Unang klaseng magulang. Ito po yung mga magulang na high discipline, low love. Ito po yung pamilyang matinding magdisiplina pero hindi ganong marunong magpadama ng pagmamahal. Pag ganyan po klase ng magulang, ang resulta po niyan, magkakaroon po tayo ng rebelding mga anak. Kasi feeling ng mga bata, higpit na higpit, pero hindi naramdaman ng pagmamahal. Yan ang nangyayari ngayon. Pangalawang klase ng magulang, ito yung mga magulang na low love and low discipline. Wala nang pag-ibig, wala pang disiplina. Ano resulta? Ito yung mga anak na juvenile delinquent. Yung mga lahat ng gusto nagagawa kasi pinagbibigyan naman ng magulang. Ang pangatlong klase ng mga magulang ay yung mga high love, low discipline. Ano ito? Ito yung hindi nagdidisiplina pero matindi ang pagmamahal. Ang resulta, mga batang spoiled brat, yung mga batang kung ano mga gusto nakukuha dahil sa pagmamahal ng magulang, binibigay. Ang gusto namin at ang turo ng Unleash, dapat high love, high discipline. Ano ibig sabihin doon? Matinding magpadama ng magulang ng pagmamahal, pero matindi ring magdisiplina. Kasi maraming magulang ngayon, nakala nila hindi na dapat disiplinahin ng bata. Naku, hindi pwede. Sa dami ng problema natin ngayon. At pag dinisiplina mo ang bata at matindi kang magmahal, ano resulta? Ang tawag namin unleashed child. Yung batang na-unleash yung kanyang highest potential. Yung lahat ng galing niya, lalabas. So ito yung 4 na klase. Ang tanong is, alin dito? Sabi mo nga, bakit nung araw parang mas madali magpalaki ng anak? Totoo yun. Isa sa pinag-aaralan ko for the past few years, bakit tong araw, tingnan mo lang ang anak mo, tigil na. Bakit ngayon, pag tinignan mo anak mo, tititigan ka rin. Dati, pag pinituhan mo anak mo, psst, tigil na yung anak mo. Bakit ngayon mga bata, pag pinituhan mo, pipito rin? Ang sabi ng mga magulang, iba na talaga ang mga bata ngayon kumpara ng bata doon. Tayo, noong panahon natin, ang daling sumunod sa magulang. Now, ang tanong, iba na ba talaga ang mga bata ngayon? Yan ang tanong ko palagi sa mga participants. Sabi ng participants, hindi po, pareho lang. Ang sagot ko, iba na. Okay. At dahil iba na mga bata, iba na rin dapat ang mga magulang. Bakit iba ang mga bata ngayon? Number 1, noong panahon ko, pag nanonood akong TV, black and white, may 3 magagandang channel at mababait, magagandang show. Yun ang napapanood ko. So dahil maganda na napapanood ko, lalaki ko maayos. Ito problema. Mga bata, nanonood ng TV, colored, ang laki pa ng screen, ang daming pangit na shows, daming walang hiyang kaklase, so no resulta, walang hiyang bata. That's the reason why mas mahirap magpalaki ng anak ngayon kaysa dati dahil ang daming masamang mas complicated, no? Sa atin nung, ang simple-simple, eskwela, aral, TV, content. May internet ka pa ngayon. Oo, noon, wala. Napakasimple. Pag wala tayong magawa, magsusungka tayo, magpapatintero tayo. Ngayon, hindi. May violent computer games, may pornography, may internet. So, meaning, there's so many things influencing mga anak natin. Doon papasok yung sinabi mo kayo na sa 7P, di ba? Na kailangan mas henyo tayo sa mga anak natin. Kung nag-internet sila, kailangan alam mo rin kung ano yung pinapasukan nila. Dito sa librong to, meron akong 21 tips para maging magaling na magulang. Let's talk about internet. Sa librong ito, meron akong nakalagay, dapat
alam mo ang TGIF? Ano Ikaw, yung ano ibig TGIF? sabihin ng TGIF? Tatingin mo, ikaw, ano tingin mo Alam ko TGIF? yung thank God it's Friday. Ayan, pag yan, ibig sabihin matanda ka na. Ano? Oo, ganun. Sa mga nakikinig, pag ang TGIF nyo, thanks God it's Friday, matanda ka na. Because sa mga bata ngayon, hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin ng TGIF, Twitter, Google, Instagram, Facebook. Wow. Iba na ang pananaw nila. Okay, may natutunan akong bago. Bago ka, di ba? TGIF, mga So, kapatid. dito sa librong ito, sinabi ko, dapat ka-TGIF mo mga anak mo. So, ano ibig sabihin? Social media is part of our lives today. So, dapat, ibig sabihin, ka-TGIF mo. Dapat ka-Twitter mo anak mo, kung may Twitter siya. Ka-Google mo siya. Dapat ka-Instagram mo siya. Ka-Facebook mo siya. Why? Ako, ka-Facebook ang mga anak ko. Why? Sa Facebook, malalaman mo nangyayari sa anak mo. Siguraduhin mo lang, ilalike ka ng anak mo. Ang problema, pag di ka nilike, hindi rin malalaman. So, napaka-importante sa mga anak ko, you can maintain a Facebook, but dapat kasali kami. Why? I know what you're posting. Second, I know what kinds of friends you have right now. So, that's very important. Kasi kasama na sa buhay natin yan. So, isang tip yan. Isa pang tip na nilagay namin dito sa libro is, be careful with internet. Be careful with computer. Sa mga tip na lagay namin dito, wag na wag ilalagay ang desktop computer ng anak mo kung naka-desktop siya sa loob ng kwarto. Tama. Dapat ilagay yan sa lugar na maraming tao. Alam mo kung saan yun? Sa munisipyo. Hindi ako, joke lang ako. Dapat ilagay yan sa dining o kaya sa living room. Ba't ito problema, Boris? Bira ng bata may desktop. Oo. Kasi naka-laptop na. Yeah, so now. Kahit smartphone. Now, let's go to laptop and tablet. Ako personally, mga magulang, makinig po kayo. Laptop and tablets are very dangerous tools sa mga batang hindi marunong gumamit. Bakit? Ewan ko na, balitaan mo na. Few years ago, isang 18-year-old lalaki at isang 15-year-old na babae natagpuang patay sa loob ng kotse, hubot-hubad. Nabalitaan ko nga to. Ano daw nangyari? Base sa investigasyon, itong dalawang bata, mag-boyfriend. They had sex inside the car. Nag-aircon. Nakatulog. Nag-gas suffocation, namatay. Ito tanong, saan sila natutong pwede mag-sex sa TV? Kapapanood ng hindi dapat panoorin. Sa akin na, panood. Internet, tablet, laptop. So, yun yung sinasabi ko sa mga magulang, be more intelligent. Internet, computers, very dangerous. Hindi lang yan. There's another story. An 8-year-old boy raped a 4-year-old girl. Oo nga. Nasa headline yan. Ganyan, Ang sabi ng bata, ba't niya ginawa? Kasi po, ginaya ko lang po yung napanood ko sa video. Sir Vic, may mga iba parents na pinupulis nila, meron silang mga software or applications that checks or parang limits the access of That's good. That's very good. Do you advise that? Yes, that's very good. The problem is this. Every time I ask sa mga parenting seminar namin, who's doing that? 1-2%. Talaga. So, ibig sabihin, problema. It's really advisable. I even do that. I mean, I do that to myself. That's very important. I have a mentor. His name is Robert Clark. I think he's listening right now. Nakakonektado yung yung internet email tsaka YouTube. I mean, that's very he good. can really monitor. Kasi maski ako para akong bata, kailangan akong batayan din. Accountability, That's the reason sa bahay namin, ang mga anak namin bago gumamit ng computer, especially internet, they need to ask permission. I have a on and off switch of our internet in my room. Meaning, pag ayokong paggamitin sila, I just turn it off. Kasi minsan aksidente, di ba? Yes. So, hindi naman dahil sa masama yung anak mo, pero madaya. Grabe yung mga search engine ngayon. For example, nag-search ka, hindi makita, may pop-up up. Oo. Tapos nakalagay doon, click me. Actually, oo. Suno rin na may bata. I-click nga. The problem is, may lalabas na hindi maganda. Ang problema, this is normal around us. That's why we parents talaga, we need to outsmart, outthink. Maganda yung point nyo, Sir Vic. Babalikan ko lang to kasi yung 7 P's mo kanina, fundamental. I think it's the core of your book, if I'm not mistaken. That's the foundation and of what the you're book. discussing. Mga kapatid, magtatanong kami kasi may isa pa kaming prize na kailangan ipamigay. Right now, nanalo si Hannah Fuerte from Nabotas. Nanalo siya ng Timex wall clock. Mamimigay naman ako ngayon ng isang slot sa seminar ni kapatid na Anthony sa SMX, yung Excellence in the Workplace, kasama si Franz Pangilinan at Miriam Kiambao. Kapag tumawag ka at nasagot mo to, ano yung ikapitong 7P sa i-recap namin ni Sir Vic na matatagpuan din sa kanyang book, Unleashing
Unleash the highest potential, of your child. Ilabas ang pinakamagaling sa iyong anak. Sir Vic, paki-recap. Ano yung 7 P's Okay, natin? una-una, kayo dapat ang pinakamatalino. Pangalawa, kayo dapat ang pinakamatigas sa ulo. Pangatlo, dapat kayo pinakamabilis humingi ng tawad at magpatawad. Pangapat, kayo dapat ang pinakamatatag ang dibdib. Panglima, kayo dapat ang pinakamahaba pasensya. Panganim, kayo dapat ang pinakamatinding magmahal. At pangpito, kayo pinakamataimting magdasal. Wow! So, narinig nyo na ba yun? Narinig nyo yung pinakahuling P. Kung matetext or matatawag nyo sa amin yan, you get a slot sa seminar nila Anthony at nila Francis, Miriam at Atom sa darating na September 14. Sir Vic, gusto ko itong itanong kanina pa pero tatanong ko na ngayon. Paano nga kung yung mga magulang, hindi naman huli na, pero they're midway in their parenting, teenagers na kanilang mga anak. Yan. Paano babalikan? Paano Yan. babawi? Una-una, hindi mo na pwede balikan. Isa sa mga tinuturo sa atin, forgetting what lies behind. Kalimutan mo na yung mga pagkakamali mo, wag ka na ma-frustrate, that's it, finish, forget it. Move forward. So what do? Now, you have problems with your teenager child. Study. The good news is there's so many books, pwedeng pang baby, pang toddler. This book, meron dito, all our actions should be age appropriate. Ibig sabihin, iba ang disiplina sa baby, iba disiplina sa toddler, iba disiplina sa teenager, iba disiplina pag mahigit 18 years old. So, we have some tips here in this book. Again, I always tell people it's never too late, but medyo mas mahirap na. Mas matanda na ang anak nyo, medyo mas mahirap na ang susungin yung problema. But I'm saying, mayroon pa ring pag-asa. Yun nga lang, mas mahirap. At maririnig natin ang pag-asa na yan sa pagbabalik natin. Magbe-break muna po tayo. Ang standard time natin ngayon ay 9:38. Mga kapatid, magbabalik po, magbago tayo. I'll do what I should. No fear, no. Okay, nagbabalik po tayo sa magbago tayo. Muli, ako po si Boris Joaquin, humahalili pansamantala kay Anthony Pangilinan. At kinakausap po namin si Sir Vic Garcia, ang may akda ng Unleash the Highest Potential of Your Child. Mga kapatid, ito po ay best-selling book ngayon sa... Hindi pa. Itong tatlo. Lalabas pa lang. Isang linggo pa lang to sa market. Prophetic to. Yes. Actually, with all our 4 books, my prayer, sana ito maging best-selling. Why? We talk about money in our books. The problem is, it's so easy for people to accept they have money problems. But I believe our biggest problem is not money. The biggest problem of this country is poor parenting. If this country will learn how to parent our children very well, even our money problems will go away and corruption problem will go away. Ay, parang ano siya, no? Parang prioritization siya. Mga anak mo muna, tapos sunod yung pera mo. Para lang maayos natin yan. Kanina pinag-usapan natin na pwede pang makabawi. Diba? May mga halimbawa ba kayo ng mga tao na nahirapan at paano sila nakabawi? Kasi some of our listeners would be wondering, paano ko ba, naniniwala ako sa sinasabi ninyo, Sir Vic, pero ayaw na makinig ng anak ko sa akin eh. Napaso na siya, parang hindi na nagtitiwala sa akin. Bigyan nyo kami ng liwanag dun yan. Sa So, na yan. assuming medyo may edad na anak mo, medyo may hirap-hirap na yan. So, meron tayong 7 P. So, kung 7 P yan at medyo may edad na, my suggestion, don't start with P number 1. Okay. You start with P number 7. Which is prayer. Start praying. Kasi iba na yung sitwasyon ng anak mo. Hindi mo pwede yung talinuhan ng anak mo. Why? By this time, matalino na siya. If he's 17, 18, 19 years old, baka mas matalino pa siya kaysa sa'yo. Hindi mo na kayang sabayan. Hindi mo pwedeng sabayan. Unless you start studying, ang problema, you spend a lot of time. My suggestion, start with P7, start praying, and really pray hard. The good news is, walang imposible sa Diyos. Yun din yung isa sa mga binibigay naming advice sa mga parents. We really tell people na spiritual leadership is key. Kasi may mga parents kasi hindi nakapag-aral, Sir Vic, di ba? Tapos nakapag-aral yung anak nila eventually. Pero kapag nangunguna ka sa spiritual na bagay, respetuhin ka pa rin ng mga anak mo kasi you're a known leader for that. Do you see people, may mga nakilala ba kayong mga parents na they are respected, they're followed by their children, pero bigla silang nag-fail on something. Maybe nagkaroon ng affair or maybe bumagsak ang negosyo. Dami kong na-counsel na ganyan. How did they recover? Okay, sample lang kita.
Case in point, just few months ago, I counseled 16-year-old girl. Actually, the mother muna kinounselan ko kasi nagreklamo sa akin, yung anak niya daw may boyfriend at 17 years old. At hindi niya mapigilan. From time to time, we leave the house. Kung ano-ano sinasabing dahilan, hindi siya mapigil. Sabi ko, number 1, laki problema. You failed in P number 1. Niloloko ka na ng anak mo, hindi mo pa alam. Kasi mas matalino anak mo kaysa sa'yo. So, dapat work on that. Hindi ka po pwede anak, pag nagpaalam anak mo, sabi mo, saan pupunta? Sino pupunta mo? Classmate. Sino pangalan? Sige. Ano number? So that, pag na-late ka, pwede kitang tawagan. So, doon pala, kitang-kita mo na, pag hindi maibigay ng anak mo yung number, medyo hindi totoo yung kanyang pinapaalam. Ibig sabihin, doon papasok yung katalinuhan. Now, kung tingin mo niloloko ka ng anak mo, you go to P number 2. Dapat matigas ang ulo mo. Hindi ka alis. Ang problema, alam mo ang problema ng maraming magulang ito. They know na niloloko na sila ng anak nila, pinapayagan pa nila. So, doon tuturo ko na. Now, iba naman, mayroon ako isang kaso. Naninigarilyo daw anak. Sabi ko, ba't naninigarilyo anak? Natuto. O, nanay. Hindi siya mapagsisigarilyo, ako walang pera. Sino nagbibigay ng pera? Ni nanay. So, starting today, dapat mas matalino ka kung bibigyan ng pera. So, may mga ganong sitwasyon. Another situation, 17 years old, may boyfriend. Sabi ng nanay, ano gagawin ko? May boyfriend. Ayaw makipag-iwalay. Napag-usapan na namin, kinausap na namin. Ayaw talaga, love niya na talaga. Yun daw yung lalaki. Ano gagawin? O sabi ko, nanay, punta tayo rito. Number 2, tigasan mo ulo mo. Ano yun? Sabi mo sa anak mo, pag hindi mo hiniwalay yung boyfriend mo, huwag ka na mag-aaral. Doon papasok yung pang-4 na P. Tatagan mo dibdib mo. Hindi na mag-aaral yung anak ko. Baka maging rebelde yan, sabi nung nanay. Sabi ko sa nanay, Nay, hindi pa ba rebelde yan? Rebelde na eh. Isang problema, you allow your child to rebel against you. So, ito ang sabihin ko sa kanya. Sabihin mo sa anak mo, mula sa araw na ito, hindi ka na mag-aaral. So, pag di na siya mag-aaral, hindi siya makikita ng boyfriend niya. Ay, dahil hindi ka na mag-aaral, anak, wala ka na ng computer. Dahil hindi ka na mag-aaral, you don't need a computer. Wala ka na rin cellphone, dahil hindi mo kailangan mag-communicate, dahil hindi ka na mag-aaral. Ay, by the way, wala ka na rin allowance. Ay, by the way, hindi ka na alis ng bahay, dahil hindi ka na mag-aaral. So, sir, di konektado pala Konektado yung yan. fees, no? You apply P1, tapos pag Dikit-dikit. okay na. Alam mo nangyari? A few days later, nabita siya na anak niya. Ma, okay na po ako. I want to study. Iniwala niya yung boyfriend niya. So, kung di nagtigas ang ulo si nanay, hindi tutuloy ng anak. That's the reason why their parents today, kakaawa. Ayaw niya magkarelasyon anak niya, pero ina-allow niya yung anak niya magkaroon ng relasyon. Bakit? Mas matigas ang ulo ng bata kaysa magulang. Importante yung mga bagay na kailangan maintindihan ng mga magulang. Sir Vic, laliman ko pa. Sige, sir. Paano kung may mga halimbawa ng mga tatay or nanay na nahulog sa kasalanan? Okay. Tapos they're trying their best to put things back. Ayun, saya niya. Diba? Meron din akong ganyan. Pero tas nahirapan sila kasi lalo na kapag matanda-tanda na yung bata yung respeto nabasag, nawala. Sample, broken family or hindi maganda relasyon ni nanay at si tatay. So, ang tendency ng mga bata, di naman pala maganda relasyon nyo, ganun na rin kami. So, parang nag-rebelde kasi ang sabi ko sa mga magulang, you need to talk to your children na nagkapali kami. Huwag na kaming gayahin. Look at our lives. Now, gusto niyo ba yung mga anak nyo maging katulad nyo? Kasi pag tinuloy nyo yung ginagawa namin, one day you have the same family at yung anak nyo magkaganito. That's the first one. But sometimes, mga anak ng mga pamilyang ito, hindi na nakikinig sa magulang. That's the reason why they need a third party. Somebody na nire-respeto ng anak nila to listen to. Kung wala, they get another one. Para gumawa ng paraan, maipasok ka sa simbahan. Sample. Sa mga anak ko, pinapersa ko magsimba. Tandaan mo, ang mga bata, just like you and me, may mga araw, ayaw natin magsimba. So, we need to come up with strategies. Doon papasok ko katalinuhan. For example, anak, punta tayo simbahan. Ayoko. Okay, no problem. Ayaw mo pumunta ng simbahan? Pwede naman. Wala ka lang allowance next week. Nagagawin ng bata? Pipilitin. Pagdating sa simbahan, kahit hindi makinig yan, pupuin mo lang yan. May nangyayari doon na makakatulong sa kanya. So, kailangan, kasi tandaan mo, may leverage ang magulang. We need to use our leverage. We're still providing for them. We're giving them food. We're giving them all of these things. Let's use those things as leverage. From there, makikita mo yung bata matututong sumunod. And by the way, if a parent will ask me, what's the greatest thing you should teach your child? Isa lang. Obedience. Kalimutan nyo na iba. If your child will learn to obey, all other problems, unti-unti mawala. Very good advice. Sir Vic, on a personal note,
in the most recent times, ano yung pinaka-challenging sa'yo as a parent? Kasi meron kang ilang boys din, di ba? Siguro, sample lang kayo una yung toddler ko muna. I have a 2-year-old son. Ito, ang cute. So, sa mami anak na 2 years old, makinig kayo mabuti. Cute to. So, one time, anak ko, tumatakbo. Nadapa. So, sabi ko, anak, stop. You walk. Sabi ng anak ko, 2 years old, ha? No, run. Sabi ko, walk, run. Walk, run. 2 years old. Sabi ko, if you will not walk, I will bring you to the room. Run. So, kinuha ko siya, piglas, iyak. 2 years old. I bring to the room. Sabi ko, we will only get out of the room if you will promise me to walk. Run. Sabi ko, you need to walk. Run. Palitan niya, palitan. And he knows, I will not bring him out. Talaga matigas ang ulo ko. Dito lang tayo maghapon. Mamaya sabi ng bata, run. Yung kanya, pababa ng pababa. Mamaya, walk. Why? Because alam ng bata, he will not win with me. So, later, sige anak, we'll now go out. We go, get out of the room, he walk. Ito lang problema, brisk walking. Akita mo mabilis na lakad? So, sa akin, okay, para. That's a child. Punta tayo sa medyo may edad. I'll give you one of the tip na lagay ko sa librong ito, do not allow sleepover. Issue to sa mga teenagers. Kasi sanay sila makipag sleepover. So, one day, lumapit yung third year high school na anak ko. Dahil pwede po mag-sleepover. Sabi ko, hindi we don't allow sleepover in this house. Alam mo naman, yung brother mo, college na, hindi pa nag-sleepover. Ito ang sagot na matalino ko, anak, matalino. Bakit yung kaklase ko pinapayagan? Ba't ako hindi? Ano sasagot mo sa magulang? Mabuti na lang, mabait ang Diyos. God gave me wisdom. Sabi ko, anak, kasi kaya kita hindi pinapayagan dahil anak kita. Ba't sila? Kasi hindi ko sila anak. Tandaan mo, pag anak ko na rin sila, hindi ko sila papayagan. Tama. Tigil yung anak ko. Pero alam mo, hindi pa natapos. Weeks later, lumapit sa akin, Dad, 4th year na siya, about to graduate. Dad, last time na lang, gusto mag-outing ng graduating class. Dad naman pagbigyan mo na ako, gagraduate na ako. Sabi ko, anak, hindi. Sagot sa akin ng anak ko, Dad, ang sabi ng mga classmate ko, pag hindi daw ako sumama, hindi matutuloy yung lakad. Blinakmail pa ako. Problema, mas matalino ako kaysa sa kanya. Anak, alam mo, pakisabi sa mga klase mo, hindi matutuloy ang lakad nyo. Kasi kailangan. Ito maganda. That son of mine, hindi nagkaroon ng sleepover. I only allow sleepover if it is school-mandated activity. If it's may related teacher. to Okay, may bantay. Wala problema. Hindi ko siya inalaw ng sleepover na study, yung mga group study. Ito maganda. He graduated from high school, one top in the class. Kumuha siya ng entrance exam sa pinakamalalaking eskwela, UP Ateneo Lasal. Malaki problema niya, lumabas ang result. Pinasa niya lahat. So ngayon, ang problema niya, mamimili siya. Think about it. Hindi nag-sleepover, hindi nag-group study, very good in the class, and passed all the major university. Can you imagine kung pinag-sleepover ko? Malamang hindi pumasa. Galing. So yung mga technique, yun, eventually. I love it. I love it. Sir, this is your final question siguro na something that yung mga tagapakinig natin would really remember and bring home. How do you unleash the highest potential from your child? Yan, napaka-importante po. Unang-unang, you need to acknowledge, lahat ng anak natin magagaling. Walang pinanganak na anak na tanga. Don't believe na may tanga. Lahat tayo. Even yung sinasabing autistic o yung mga challenge, may gifting yan. All you need to do is, you really need to discover that gift. Lahat ng anak ko, iba-iba galing. So, hahanapin mo. Trabaho ng magulang, hanapin. Diamond in the dust. Hanapin mo talaga. So, pag nakita mo na, hindi dahil nakita mo na, okay na yon. Hindi. You need to find ways. For example, nakita mo magaling sa music anak mo, hindi matututo ng piano yon kung hindi mo enroll sa piano class. Kung magaling magbale yan, hindi matututo magbale. So, hahanap ka ng paraan. Lahat ng anak ko, ito taekwondo. So, I enroll them in a taekwondo class. But not everyone loves it. Only one. So, hahanapin mo. Unti-unti, hahanapin mo galing niya. Tapos, mayroon sila mga weaknesses, hahanapin mo rin yan. So, i-empower mo sila, tutulungan mo sila para mailabas yung galing. This is not a one-time decision. Hindi ito isang araw, ginawa mo yun, okay na. No. It's a day-to-day decision and guidance sa mga anak mo. And by the way, kaya nilagay ko yung dapat mahaba pasensya mo. Alam mo may gifting ang anak mo, pero ayaw niya. Nahabaan mo pasensya mo talaga until lumabas yung mga Kung minsan you need to back off first,
babalik ka uli, paalala mo na naman yung mga dapat mong paalala. Siguro isa sa pinakagusto ko is, bago mag-college ang mga anak ko, they ask me, Dad, what's the best course for college? Why? Ang turo ko palagi sa mga magulang, kaya tayo mas matanda sa anak natin dahil mas marami tayong alam kaysa kanila. That's the reason why pag bumili ng kurso mga anak ko, nilalatag ko, anak, ito. Pero kung ako tatanungin mo, ito tingin ko bagay sa'yo. Nakakadalawa na ako, yung dalawang anak ko, yung sinuggest kong kurso, yun ang kinuha nila. Ang ganda. Napakaganda. Dahil napakaganda ng interaction natin, Sir Vic, meron kaming sorpresa sa'yo. At this is something na biglaan. Gusto naming idagdag on air ang iyong co-author. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa ayon sa mundo ni Sir Vic. Yes. At ang life partner ni Sir Vic. Are you on the line, Mrs. Hi, Boris. Adeline Good Garcia? morning. Hi, Boris. Good morning. This is Adeline. Hindi mahina. Hello? Hello, Boris. This is Adeline. Hello? Can you hear me? Miss Adeline? Hi, Boris. This is Adeline. Your headset, yan. Hello, yes. Hi there. Medyo mahina pa rin, Adeline, pero hi. Hi. Oo, malakas narinig na. mo na ako? Yes, ma'am. May gusto ka bang Hi. idagdag sa mga narinig mong sinabi ng iyong mister? Oo. Alam mo, Boris, siguro, if there's one thing I'd like to say is that I fully support both my husband and I are actually doing those things, and I'm so blessed that God has given me a husband and a father of my children like him, kasi talagang sobrang ganda, no? He's such a father that I'm sure all my children are very proud of. And siguro bilin ko lang, gusto ko idagdag lang, lahat ng ginagawa nating magulang ay maipapasa natin sa susunod na henerasyon. And I pray that God will find us faithful as we parent those children that God has entrusted us. Tama. He really needs to find us faithful. Kasi pinagkatiwala itong mga buhay sa atin, itong buhay ng ating mga anak. At we should really be good stewards of this life. It's really good to hear your voice, Ma'am Evelyn, and maganda yung perspective ninyo sa pagdating sa pagpapalaki ng bata. Sir Vic, Ma'am Evelyn, how do they get in touch with you if they want to chat with you? Okay, or if they want to get in touch with us, very simple lang po. That's 0922-UNLEASH, 0917-UNLEASH, 0918-UNLEASH. UNLEASH is 8653274 in your cellular phone, no? Again, 0922-UNLEASH, 0918-UNLEASH, and 0917-UNLEASH. And siguro quick lang, we have a free seminar, Boris, on November 16 at St. Luke's Global. This is part of our Tulong Ko Pasa Mo movement. All they need to do is to just buy 4 books as their Christmas gifts, which is sobrang mura lang yung libro, 150 pesos each lang. And we would like to give this as our part of our Tulong Ko Pasa Mo movement this year. All they need to do is to call first 0922-UNLEASH or 0917 for them to know the details on how to enter the seminar technically for free. You just need to buy the book. I think yung free seminar na to is on November 16. It's a financial management seminar. Okay, so hindi siya parenting. Hindi siya parenting. Okay. And ito sa Henry C. Auditorium at St. Luke's Global. Okay, and all they need to do is call you para magkaroon sila ng access to the seminar. Anything else that you want to promote? Seminars na mangyayari sa mga darating na araw, sir? Ma'am Evelyn, you want to say something? We have actually a lot of programs ongoing, so they can visit our Facebook at Unleash International, and also we will go back to Bacolod in October. So Boris, I just want you to know that we just finished more than 7,000 people. We unleashed students, parents, and businessmen. Kagagaling lang po naming mag-asawa doon. At babalik po kami ng October. Nakikinig po sila ngayon, Boris. And I'm very, very pleased to let you know that we're coming back October for more unleashing in Bacolod. Siguro one more thing. For those people who would want to have a parenting seminar in their school or in their church or even financial management seminar sa school at church, just contact us. Wonderful. Kasi I'm gonna do exactly that. Final words, Sir Vic, Ma'am Evelyn, you may want to promote your book or say anything to our listeners. Yes. Ikaw munahan. Oo, maraming salamat, Boris, Anthony, RD, kahit wala si Anthony. Alam
alam ko nakikinig ka. Maraming salamat. We just want to encourage you to read more. Unleash the highest potential of your child. Kalalabas lang po ito. This is the bestseller also in the making. The 3 books which became bestseller, yung Kontento Ka Na Ba sa Kaperahan Mo, now available at all leading bookstores nationwide, National Bookstore, OMF, and so many bookstores. Also, kasi sweldo pa lang, ubus na, and Unleash Your Highest Potential. Thank you also for all the people who patronize the books. Baka maputol tayo, pero ito na lang po, magandang book, hanapin po ninyo. I'm sure you would really enjoy reading it. Thank you so much, Sir Vic, Ma'am Evelyn. Thank you so much for those who've listened to us. Ang nanalo sa ating slot sa seminar ay si Michelle Castillo. I am so thankful to be here. Tawag po kayo sa amin, Breakthrough Leadership, 889-1111 for some free seminars that we also do. September 5, we will be at AIM Conference Center. September 7, we are at Liberty Commercial Center, Breakthrough Leadership. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. Sama-sama po tayong magbago tungo sa pag-unlad, kapayapaan at masigabong buhay sa hinaharap. Maraming salamat. God bless you all.